tuyo agad yung labahan ko, guys. Kaya tupi na ako diretso. Iiwan ko lang yung mga hinahanger ko. Hanger ko yan siya. Hi guys! Good afternoon! 11:35 na guys. Actually mag 11:40 na pala. So, hinintay ko si Craig. Today is Thursday. Wala akong pilati this morning guys. Kaya naka-rest ako today. And bukas meron. So, wala akong nagawa today guys. Kasi tapos na ako maglaba yesterday. And ngayon, nakapaglinis na din ako last other day nung pagdating namin. So ngayon dito nanonood lang ako ng mga balita guys, and nanonood ng mga pangyayari, kung ano ng mga pangyayari sa ating mundo. So ayun, para ayaw ko nang manood. Ay, ano yun? Natanggal yung aking light. Yun, natanggal siya. Ito yung binili ko sa natanggal. Sinalagyan ko lang siya ulit na So, yun nga guys, nanonood ako ng mga balita na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Yung mga flood control at mga kung ano-ano pa sa Pilipinas. Ay, naku talaga, grabe. Ang daming naghihirap na tao. Tapos, ganyan lang sila, no? Parang binubulsa lang nila yung mga ano natin. Tapos, ang problema pa kasi niyan guys, inuutang pa natin ng Pilipinas yan. Ang mga pera na inaano nila, binubulsa lang ng mga kung sino-sino dyan sa mga nakaupo. Hindi naman tayo pwede magsabing magturo-turo lang, pero 'di ba, ang dami na kasing nakaka-stress talaga siya panuorin kung sa ano lang. Kaya medyo matagal din akong hindi talaga nanood ng mga balita. Kaso pag mag-scroll kasi ako ng Facebook, nakikita ko ang daming mga trending na mga anik. Grabe talaga, kaya hindi tayo hindi mag-i-improve talaga yung Pilipinas kasi ganun eh. Yung parang parang free lang silang gumawa ng mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, tapos ganyan, walang nangyayari. 'Di ba? Imagine utangin pa natin yan sa ibang bansa. Lalaki ng lalaki yung mga natin Tapos sila, binubulsa lang nila, ang sarap-sarap lang ng buhay nila, ang mga mahihirap na Pilipino, wala. Yung lumalaban ng patas sa buhay, yun yung mga naaapektuhan sa mga baha, sa mga ganyan. Ay, nakakaawa talaga. Parang nakaka-stress na lang din panoorin, kaya wag na lang siguro tayo manood. Ipapasa Diyos na lang siguro ang lahat, Kasi nakaka-stress talaga siya panoorin, parang ako yung naiinis ako. Na grabe sila ha. Parang kaya lang nilang bulsahin yung mga pera na hindi naman sa kanila. Yung mayaman ka nga pero hindi naman sa'yo yung pera pala na dapat para sa mga buong Pilipino yun, buong Pilipinas, pangpaayos ng mga tulay, ng mga dyan, para pag magbaha, wala. Yan yung mga pinapanood ko ngayon guys. Imbes na parang rest day ko today, nanood ako ng balita, parang ang aga pa akong na-stress. Kaya wag na lang kayong manood ng balita guys. Ipipray na lang natin. Sumasakit yung ulo ko sa papanood ng mga ganyan-ganyan. Kaya mga ilang din hindi ako nanood ng balita. Kasi nga ganyan ako, maapektuhan ako ba na nakakainis. Kasi kahit sino ba naman, hindi maapektuhan. Lalo na ako din, nagsisend din kami ng pera sa Pilipinas, sa mama ko, sa mga kapatid ko. Siyempre may tax din yun. So taxpayer tayo. Tapos nag-work ako ng abroad, di ba? Nagbabayad tayo kahit kayo dyan na lang,
naggo-grocery, nagbabayad kayo ng tax, kaya pera talaga yan ng Pilipino na dapat i-improve natin ang Pilipinas na pagandahin yung mga daan, yung mga highway, ganyan. Pero yan, binubulsa lang ng kung sino-sino. Ang malala pa niyan, inuutang pa yan ng Pilipinas, tapos babayaran hanggang sa malaki. Paano na natin mababayaran yan? Tapos another, na naman ngayon? Another year na naman ngayon na ano bang tawag niyan? Meron na naman silang, magbibigay na naman sila ng mga, mga projects, mga allowance para sa mga government, tapos ibubulsa na naman. Ay, naku, nakakapagod na talaga yung ganyan, Nakakapagod na talaga. Dito, tingnan mo sa kanila dito, makikita mo ang ganda-ganda. Ang ganda ng mga highway, ang ganda ng paligid. Doon talagang makikita mo na yung mga government nila. Kahit papaano ginagawa yung trabaho. Tapos dito pag nagkasakit ka, yung mga mahihirap or yung habang nagtatrabaho ka, may kinukuha sila para pag hindi mo na kaya magtrabaho, libre na talaga yung dito kung magkasakit ka na pag tumanda ka na. Sa atin sa Pilipinas, paano? Kawawa talaga. Kaya yun yung nakakainis, no? Kasi ang hirap-hirap na nga, tapos papasok lang yung iba dyan o kung sino-sino man sa mga pamilya nila na kukunin lang yung pera, ibubulsa, tapos ang sarap ng buhay nila, ang daming sasakyan, ang daming mga ganito, ganyan. Tapos ang daming Pilipinong naghihirap. Tapos kung mag-apply ka naman ng trabaho sa Pilipinas, sobrang stricto. Kailangan mo ng napakaraming medical. Bakit hindi ko alam, ba't hindi kailangan mag-medical ng mga nasa gobyerno natin? Tayo na mga normal person lang. Ako dati nagtatrabaho ako sa mall, halos lahat-lahat. Bago ako makatrabaho ng mall, bago ako makapasok sa isang trabaho, gagastos muna ako ng medical. Grabe, bunggang-bunggang medical. Dugo, ihi, at saka yung tae mo, marami, ang dami-dami mga ganyan-ganyang medical pa bago ka makapasok, gagastas ka muna ng mga 5,000 to 3,000 sa medical mo para lang makapunta ng trabaho. Tapos pag nagtrabaho ka na, ang liit-liit ng sahod. Tapos ganyan pa. Tapos yung iba dyan na kung sino-sino lang yung nakakuha ng mga pera ng gobyerno na binubulsa lang, binibili ng kung ano-ano, ng mga sasakyan na hindi naman nila magagamit. Nakakainis, nakakairita as in. Yung kung kailan pa matatapos yung ganyan. Pero feeling ko talaga guys, hindi na yan matatapos eh. Kasi parang nasa end of the na tayo. Yung parang sa katapusan na ng mundo ba. Na kasi yung mga tao nagiging greed na, makasarili, yung pera-pera na lang ganyan. Nasa Bible yan, 'di ba? Na pag patapos na yung yung nasa end of na tayo ba, kung nagbabasa kayo ng Bible, 'di ba? Nandiyan yan siya. Yan na yung mga halimbawa na dapat maging tayo, maging handa, maging mapagmatsyag kung ano nangyayari sa paligid. Kasi ako naniniwala talaga ako na totoo talaga yung Diyos, totoo talaga yung Panginoon na sa mga ganito, sa kahit sa ang paligid natin, dami nang nangyayari, mga sakuna, mga sakit, mga krimen, ng kahit ano sa paligid, ang dami na talaga guys. Kaya yan yung mga pinapanood ko ngayon, sabi ko, ayoko na sana manood nito ba kasi na parang nasi-stress ako. Pero gusto ko lang din siyang i-share sa inyo, no? Kung ano yung mga thoughts nyo about sa mga nangyayari ngayon sa government natin, especially dyan sa Pilipinas, or kahit sa buong mundo, sa mga nangyayari. Grabe na talaga, kahit saan ka ngayon, yung mga tao na, talaga. Parang yung bukas na sa nila ba, ipopost pa, pa nila, ibabalandra pa nila. Tapos malaman-laman mo na hindi naman pala sa kanila yung pera, ganyan. No, nakakainis. Parang, ay naku, ewan. Pwede kung marami naman na sila, kung may mga trabaho naman na sila or malalaki na yung mga sahod nila. Tapos, bakit kailangan pang pakialaman yung pera ng government na dapat para sa buong Pilipino yun, di ba? Kawawa kasi yung mga namamatay sa baha, yung mga taong nagtatrabaho sa abroad, mapalayo lang sa pamilya nila, yung mga nagbabayad ng tax, ng mga ganyan, tapos
napupunta lang sa ilang tao. Tapos pag na ano mo na, ang hirap-hirap na nilang habulin. Kahit nandiyan na yung mga katunayan, ang mangyayari, parang, si Lord na lang talaga yung bahala sa mga taong ganyan. Ano. Tayo din, hindi naman tayo perfecto sa, ano talaga kasi lahat ng tao dito sa mundo makasalanan talaga. Kaya, dapat lang mag-repent na talaga, no? Kasi, iba na yung nangyayari sa mundo. Talagang lalala ng lalala pa to ito, guys. Meron pa mga darating na mga sakuna kasi nasa Bible na yan eh. Yung tao, mas lalo pang sasama. Mas lalo pa silang sasama talaga ng mga tao. Kahit yung sarili ko nga minsan tinatanong, kina-question ko din eh ganyan. Tapos, iba din kasi na parang chine-check mo din yung sarili mo. Kasi para ano din, para maging aware ka din kung tama pa ba to or tama pa ba yan. Kaya minsan kahit na alam mong mali yung pag may makita kang ganyang mga balita na nakakainis, na tapos yung iba naghihirap ng sobra-sobra, parang ang sarap mag-comment. Minsan nakakapag-comment talaga ako ng hindi maganda kahit alam kong hindi ganun dapat yun. Kasi nakakainis. Sino guys, nanonood ako ng ganyan-ganyan ngayon dito sa TV namin. Kasi nga dami akong pag nag-scroll ako sa Facebook, ang dami kong nakikita na ano or kahit dito sa YouTube, ang dami kong nakikita na ganyang pangyayari, mga balita, mga ganyan. Tapos ang daming namamatay na mga ano sa baha. Nakakainis lang. But anyway, hindi natin mapipigilan yan kasi mas lalong sasama pa yung mga tao. Sana lang talaga, pag-pray lang natin na matouch din yung mga heart ng mga yan. Sana, sulit din nila. Or, alam ko hindi na yan masusuli eh. Pero kung yung sa mga magbabalak pa ba ulit, naku, lalaki na lalaki yung utang natin tapos walang nagagawa sa Pilipinas. Kaya lalo tayong lulubog ng lulubog. Minsan isa din yan sa mga ano eh, kung sino yung namumuno. Kaya dapat medyo matapang at malakas ka din na labanan sila kasi kung pabait-baitan ka lang, wala talagang mangyayari sa bansa mo. Kaya kailangan talaga strong leader ka. Kasi kung palamya-lamya ka lang, kawawa talaga yung bansa. So, ayun lang guys. Gagawin ko yung nails ko kasi binakbak ko siya oh. And pati yung sa paa ko. So, gusto ko siyang palitan. Yan, binakbak ko na naman ito. And mag-vlog na lang ulit ako mamaya guys pag dumating na si Craig. So, yun lang. Nag-share lang ko sa inyo kasi wala akong makausap dito eh. Para at least kung ano yung napanood ko. Meron din akong pagsabihan na nakakainis. Pero feeling ko, iba sa inyo, naiinis din kayo sa mga balita natin sa mga Pilipinas. Wala naman yan kung sino yung mga gusto nating maging pangulo, kung sino maging ano natin. Yung sa atin lang talaga, sana yung makaupo or yung nakakaupo sa kung matataas yung mga posisyon. Sana may ginagawa din talaga sila na mapigilan. Yung maawa ba sa mga maliliit na Pilipino. Ganyan. Kasi sila mayaman na sila eh. Kung may baha, pwede sila makalipat, makapunta dito. Pero paano yung mga mahirap talaga na ano, tapos magkasakit pa sila. Tapos ngayon sa PhilHealth pa natin sa Pilipinas, parang wala din kasi binawasan din, tinanggal din nila yung budget dyan. So, ayun. Parang kawawa talaga yung mahirap. Sila na mga mayayaman, mas lalo silang yayaman. Yung mga ano sa Pilipinas, sobrang kawawa. Kaya hindi mo masisisi minsan na ang daming Pilipino sa ibang bansa. Kasi walang trabaho sa Pilipinas eh. Kung may trabaho man, talagang sobrang kulang. Tapos ang dami mong babayarin, ang mamahal ng mga bilihin. So paano mo mabubuhay yung pamilya mo ganun? Diba nakakaawa kasi ganyan yung nangyayari sa amin din dati kahit hanggang ngayon nga eh. Nang nagkasakit yung papa ko na nagka-lungs cancer, wala talaga. May nakatulong naman sa amin na ano, na bawasan naman yung PhilHealth. Pero as in, mas madami pa rin kaming nagastos na
buti marami ding natulong that time nung nagkasakit yung papa ko. Pero yun lang yung nakakalungkot. Pag nagkasakit ka sa Pilipinas, talagang kawawa ka, mamamatay ka na lang na hindi ka na napapagamot. Kasi nga, kulang sa financial at kulang din yung suporta ng government natin. Dahil ganyan nga. Imbis na ilalagay para mag-improve yung bansa natin, binubulsa ng iba yung mga gahaman, yung mga buaya, ganyan. Sinasarili lang nila. Kung tutusin, hindi naman sa kanila pera yan eh. Pero pinagnanasaan nila. Nakakainis. So, yun lang guys. I'm just sharing my disappointment. Kaya, hindi na nga ako manonood ng balita kasi nainis ako sa mga balita guys. Pakikinggan ko na lang itong mga gospel song para ma-refresh yung mind. So, good morning guys! Happy Saturday! Yay! So we're out guys. It's 8:13 in the morning. So we wake up like 7 and I stay more longer. Joke. So yun guys, and then we're trying to catch a snow if there's a snow. If it's not, maybe that's so good. But It's forecast for snow and it's now 4 degrees, so maybe they have. we'll see. So that's what we're gonna do guys. We're gonna drive for an hour to go to the snow. So we're gonna vlog to show you the snow. Char. Good morning love. Hey babe. So this is the guys, we're just driving. So if we reach the mountain later, hopefully we will see snow. See ya. Bye. So it is guys. Starting. There's already frozen and and look at that. So we're gonna see more later. Let's wait. Snow outfit. Imagine it's snow. Worship that snow. Just the snow, guys. Snow. But there probably wasn't this much when The house is covered with snow. They're all white here, guys. golf course. Frozen. Never find your white ball, babe. Frozen. Yeah. It's so cold. Cold, babe? Yeah. Can we vlog together? Okay, so here we are. We are here. We're at it's fairly white. It's just not that thick. Hey, yeah, you go wherever you want, but don't slip down. Okay. So the other way that you can make a snowman is you start with a small ball and you just roll it over the other snow and it gets bigger and bigger. It's fairly thick. Let me get back up. Take it this way. Yeah. Stand it first. Oh. Can we put that in the car? Yeah, you can put that in the tray if you want. Careful. How does it feel, babe? Is it... It's good. It's so clean. Is it cold on your legs, babe? No. No? Come here, my love.
Oi. It's like it's a foam. Yeah, pretty soft, isn't it? Different snow is different snow. See if you can hit the phone, babe. Yeah. See if you can hit the phone. I'll make a snowman. Okay. That's it. And then you get another one. So hard. Just a little one, is it? I can swap my shoes, maybe. There. Just roll it. Ah, Keep picking up all about the snow. yeah. Make the snowman. Guys, Greg is speaking. Whoa, that's nice. Yay! And then if they put that there, and then they do it again, they Ah. make a snowman. Yeah, I like it. Hello, hello. That's how you're gonna put in hello, hello, babe. Yeah. Yes. Cold. No, not now with all the gear on. Gonna make snow. Yeah, so you got to get it and roll it, babe. Snowman. Why might this break? Yeah, I did that too. So soft. What is the snow? That's our snowman. Put it in the car. Yeah, you got to get there. Bring it home. Or put it in the tray. Was any of the fan bam awake? Yeah, try the boat. Go lift. Malam! Angel! Snow angel.
coming through. I love so many people. I can feel in my face the snow. Yeah. That's so good. Yeah, come on. Wow, Yes, mate. come on. Your face is cold, babe. Yeah. Look at all the snow in my beard. I know. What about the soft, big snow like that? Yes. Hi. Oh, that's hurt. Come here so they will see how I hurt you. It's in your pocket. I know. Sorry, babe. Oh, it's in my neck. It's on your head. Go in the photo. It's in my neck. My saliva is flowing. Nilagay ko sa car namin, guys, ang snow. Marami yung mga bahay dyan. And guys, very very snowy and our car is also snow. All the town is snowing. So tapos na kami maglaro ni Craig ng snow, guys. Sakit sa sa pagtapon ni Craig. Oh, look at that layer. Very cold. Shame it's not snowing near where the waterfall is. Oh, that's so nice there. Oh. The flying snow. Where did we start before with your car, with your motorbike? Did we ride? We didn't ride this. Where's the wheel? I saw there's a wheel. Yeah, that's back there. Where those people were at the lookout. So it's so fun, guys. So, yung puti. Pero lumalabas na si Haring Araw. It's going to be melted soon. Yeah, it's going up. By Waratah. By Warta, we're going somewhere else. We have snow in the car. Ooh, the sun is coming out. They're gonna melted the snow. It's a bit snowy, look at it. There's snow. Oh, look at that. Snow for more. Yeah. Snowfall! Woo! See, that's not making the windscreen wet. So, bahay na kami, guys. Si Craig nagtrabaho agad after ng aming snow. Babe! Babe!
So yun guys, nag-enjoy talaga kami sa snow. Sana kayo din. So thank you so much guys for watching. Kung nakaabot kayo hanggang dito, be kind, be good. God bless everyone. See you for the next one.